Today's new measures continue. What's up mga padi? Panibagong araw, panibago na namang kaganapan sa atin. So ngayon sa videong ito ay pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba mga ways na pwede nyong gawin para makapunta dito sa Australia. So disclaimer lang mga padino, hindi po ako isang immigration agent. Ito ay based lang sa experience ko at mga konting kaalaman ko for the past 5 to 6 years ko dito sa Australia na gusto kong i-share sa inyo para kahit paano meron ko yung idea kung paano pumunta dito sa Australia. Pero I suggest kung interesado talaga kayong pumunta dito sa Australia ay mag-consult kayo sa isang professional immigration agent. Okay? So, meron akong alam na 3 ways na pwede mong subukan para makapunta dito sa Australia. Marami pang mga ibang pathway na pwede nating pag-usapan. Pero ito yung pinaka-common na alam ko na ginagamit ng halos lahat ng Pinoy na kakilala ko dito sa Australia na pwede mong gamitin para makapunta dito. So, number 1 mga padi is yung tourist visa, or also called as visitor's visa or subclass 600. So sa visa na to, pwede kayong magstay up to 12 months and gagastos kayo around $190 or 7,000 pesos. So kung mag-visit kayo ng family or friends nyo dito sa Australia, dapat meron silang letter na ma-provide para mag-support na magtutour lang kayo dito sa Australia. And also dapat may enough money ka para mapakita sa immigration na yun, magtutour ka lang dito talaga sa Australia. Kasi no working rights pag nasa tourist visa ka. Like bawal ka mag-work kahit saan. Kasi illegal yun. And kung mag-apply kayo ng tourist visa mga padi, dapat nasa outside kayo ng Australia or yun, sa case nyo, nasa Pinas kayo. Number 2 mga padi, and I think ito yung isa sa mga pinaka-popular na ginagamit ng Pinoy para mapunta dito sa Australia is yung student visa or also called as subclass 500. So dito ay pwede kayo mag-stay up to 5 years and gagastos kayo around $710 or 26,000 pesos depende sa palitan. So sa visa na to, pwede kayong mag-enroll sa eligible course na pwede sa inyo dito sa Australia. For example, may culinary background kayo dyan sa Pinas, pwede kayong mag-enroll dito sa Australia as a cookery student. Pwede din kayo mag-travel in and out of Australia and limited working rights only for student visa holders. So meaning, pwede ka lang mag-work ng 48 hours per fortnight or 24 hours a week. And then, sa visa to, pwede kayong mag-apply in or out of Australia. So, kung marami kayong natututunan at nag-enjoy kayo sa video na to mga padi, please don't forget to like and subscribe para mas gagawa pa ako ng maraming contents regarding Australia. So, lastly, number 3 mga padi is yung working visa. So, maraming types ang working visa mga padi. Pero sa purpose ng video na to, dalawa lang muna yung tatalakayin natin. So, una is yung temporary graduate visa or subclass 485. So, sa visa na to mga padi, ang mga pwede lang mag-apply is yung mga under 50 years old lang. And yung mga international student na graduate dito sa Australia. So, ito yung may mga visa for the last 6 months. Meaning, after mo graduate, dapat nag-apply ka na ng graduate visa within those period ng 6 months. So, sa visa na to mga padi ay gagastos kayo around $1,895 or 68,220 pesos. So, medyo may kamahalan siya. Pero, by the time naman na nasa student visa ka, nakapag-ipon ka na para sa mga gantong type ng visas. So, pwede kang tumira, mag-study, or mag-work dito sa Australia temporarily. So, meaning habang valid pa yung graduate visa mo, ay pwede ka pang mag-work for 38 hours a week. So, sa visa na to, pwede kayo mag-stay ng around 18 months or 1 year and 6 months. Sometimes more pa sa ibang course.
So, itong graduate visa ay isang way ng mga student visa holders para makapag-stay pa dito sa Australia ng mas matagal. Pangalawa mga padi is yung Temporary Skilled Shortage Visa or Subclass 482. So, sa visa na to, dapat na-nominate ka ng isang employer or sponsor para sa position na pinag-a-applyan mo. And word shortage mga padi is yung employer nag-hire sila para ma-fill nila yung mga labor shortages nila dun sa workplace. So, sa visa na to ay gagastos kayo around $1,455 or 53,000 pesos. And pwede kayo magstay dito sa Australia around 2 to 4 years. So, may two types of stream itong temporary skilled shortage visa mga padi na pwede nating talakayin sa ibang video. And then from temporary skilled shortage visa mga padi, pwede kayong mag-transition sa employer nomination visa na pwede nating ulit talakayin sa ibang video kung interesado kayo sa part na yun. If marami kayong natutunan sa video na to pero iniisip nyo hindi pa kayo ready para mag-abroad, ay meron kayong pwedeng panoorin na last video na in-upload ko na mga reason kung bakit panahon na para mag-abroad ka. Ililive ko na lang yung link sa description below, or kung matutunan ko man maglagay ng link ng video na yon dito sa current video ko, ay gagawin ko yun para sa inyo. Don't forget to comment down below kung marami kayong natutunan sa video na to, and kung may mga katanungan pa kayo regarding sa napag-usapan natin sa buong video na to, ay i-comment nyo lang at sasagutin ko yung mga yun. And also, kung gusto nyo pang mas talakayin ko pa yung mga individual na sinabi ko sa video na to, like yung student visa, working visa, tourist visa, kung paano mag-apply, ay mag-comment down below lang kayo and gagawin ko yun para sa inyo. So, yun lang mga padi, isang mabilis na video lang ulit, and dito lang ako ulit sa bahay kasi medyo makulimlim ngayon sa labas dito sa Australia, kaya dito na lang ako nag-vlog. And I hope marami kayong natutunan sa video na to. And yun lang mga padi. Stay safe and see you on the next vlog. Bye-bye.